Ako si Shelo, at ang gabi, kung kailan gumuho ang mundo ko, ay nagsimula sa pagkalampag ng kuya ko sa pinto ng kwarto ko, habang sumisigaw at tinatawag ang aming mga magulang. Ilang segundo lang ang lumipas. Padabog na pumasok si tatay, nakasunod si nanay sa likuran niya, at pareho silang nakatingin sa akin na para bang nahatulan na ako. 16 na taong gulang ako noon, nakaupo sa kama at gumagawa ng assignment. Bago pa ako makapagsalita, hinawi ako ni tatay at hinablot ang mga unan sa kama ko. Isang tumpok ng pera ang bumagsak sa kutsyon. 30,000 piso, ang eksaktong halaga na itinabi ng mga magulang ko para sa aming family outing. Nakatayo ang kuya ko sa may pintuan. Nanginginig ang mga balikat na tila ba sobrang nasasaktan sa nakikita. Sabi ko sa inyo, wika niya. Nakita ko siyang kinuha yon sa vault nyo. Sinabi ko sa kanila na hindi akin yon, na hindi ko kailanman ginagalaw ang pera nila, na may sarili akong ipon galing sa raket ko sa milk tea shop. Pero baliwala ang lahat. Nanlilisik ang mga mata ni tatay. Nagnakaw ka na sa sarili mong pamilya, nagsinungaling ka pa. Sabi niya, mag-impake ka. Lumayas ka ngayong gabi. Akala ko tinatakot niya lang ako hanggang sa hablutin niya ang maleta ko mula sa cabinet at siya na mismo ang nagpuno nito ng mga damit ko. Panay ang tanong ni nanay kung bakit ko nagawa iyon. Pero ni minsan hindi siya nagtanong kung ako nga ba talaga ang gumawa. 10 minuto ang lumipas, nasa labas na ako ng gate, nakapambahay at tsinelas. Yakap-yakap ang maleta habang nakatingin ang kuya ko mula sa likod ng screen door. Tuyo na ang mga mata niya ngayong tapos na ang palabas. Habang pasara ang pinto, lumapit siya ng kaunti para marinig ko ang bulong niya, na tila natutuwa pa. Walang kahit sinong maniniwala sa'yo. Sa edad na 16, nakatayo ng mag-isa sa kalsada. Naniwala ako sa kanya. 2 linggo ang makalipas, noong ipinagmayabang niya ang ginawa niya at narinig ni nanay ang bawat salita. Doon nagbago ang lahat. Iyon ang sandali kung kailan nagsimula ang aking paghihigante. Nung padabog na isinara ni tatay ang pinto sa akin ng gabing yon, pakiramdam ko ay nahatulan na ang buong buhay ko sa loob lang ng 10 minuto. Pero ang totoo, ilang taon na itong namumuo. Sa bahay namin may mga patakaran, pero hindi pare-pareho ang pagpapatupad nito sa lahat. Ang tatay ko, si Mateo, ay discipline prefect sa high school namin at dating basketball coach. Naniniwala siya na ang respeto ay one way lang. Ang mga bata nakikinig, ang mga magulang nagsasalita. Tapos ang usapan. Ang nanay ko naman, si Rachel, ay guidance counselor sa elementarya na nagtuturo sa mga anak ng ibang tao tungkol sa empatya at komunikasyon. Pero pag uwi sa bahay, tango lang siya ng tango sa kung anong sabihin ni tatay. At syempre, nandyan ang kuya kong si Kian, mas matanda ng 2 taon, star player ng varsity team. Ang batang ipinagmamalaki ng mga teacher sa faculty room. Sa bawat litrato sa Facebook ng mga magulang ko, siya ang laging bida. May hawak na tropeo, nakikipagkamay, suot ang ngiting nakakatunaw ng puso ng mga matatanda. Ako naman yung nakatayo sa gilid, kung sakaling kasama man ako sa picture. Hindi naman ako pasaway. Nagtatrabaho ako sa coffee shop pagkatapos ng klase. Maayos ang grades, hindi nagka-cutting classes. Pero kapag nakalimutan kong magligpit ng higaan, tatawagin akong tamad ni tatay. Kapag umuwi si Kian ng madaling araw galing sa team dinner, bubuntong hininga lang si nanay at sasabihing stress lang siya sa laro. Kapag nakaa ako, sasabihin nilang madali lang siguro ang teacher ko. Kapag siya ang nakaa, sasabihin nilang
Bunga yon ng pagsisikap. Ang maliliit na bagay na ganito ay naiipon. Pagdating ko ng 16, natutunan ko na sa pamilyang ito, kapag ang kwento ko ay bumangga sa kwento niya, mas mabuti pang manahimik na lang ako. Pinalala ng pera ang lahat. Ilang buwan nang pinag-uusapan ng parents ko ang trip namin sa Palawan ngayong summer, ang unang bakasyon namin matapos ang ilang taon. Nagtatabi sila ng cash sa isang maliit na vault sa closet nila, nagdadagdag tuwing sweldo. Narinig ko silang nagbibiruan na kapag nawala ang perang yon, walang trip, walang hotel, wala lahat. Alam ko ring proud si tatay sa naipon niya. Pakiramdam niya ay responsable siya at kontrolado niya ang lahat. Hindi ko alam na narinig din pala ni Kian ang mga usapang yun. Ilang araw bago ang gabing iyon, naalala kong napadaan ako sa kwarto nila at nakitang bukas ang vault. Akala ko nagdadagdag lang si tatay o kumukuha ng pambayad sa bills. Hindi ko na pinansin. Wala akong kaalam-alam na sa likod ko, gumagawa na pala si Kian ng kwento kung saan ako ang kontrabida. Habang nasa trabaho ako isang hapon, malamang ay kinuha niya ang pera. Binilang ng maigi para sigurado. Nalaman ko na lang sa school na ipinagmalaki pa niya ito sa lunch. Sinabi sa mga tropa niya na tuturuan niya ng leksyon ng kapatid niya. Akala nila nagbibiro lang siya. Walang naniwala na magagawa iyon ng golden boy. Nang gabing iyon, nasa kwarto ako. Naka-earphones, nakabukas ang laptop. Tinatapos ang essay na overdue na. Iniisip ko ang tips ko sa trabaho at kung ilang araw pa ang bubunuin ko para makabili ng bagong sapatos. Nang marinig ko ang mabibigat na yabag ni tatay sa hallway, hindi agad ako tumingin. Akala ko galit lang siya sa platong naiwan ko sa lababo. Tapos, biglang bumukas ang pinto ko ng padabog. Tumama sa dingding. Hindi man lang niya tinawag ang pangalan ko. Tinitigan niya lang ako na parang ibang tao. Sa likod niya, namumutla si nanay. Sa balikat ni nanay, nakita ko si Kian. Nanginghinig. Nakatakip ang kamay sa mukha na parang nagpipigil ng iyak. Dumiretso si tatay sa kama ko. Hinablot ang mga unan at binaligtad ang gilid ng kutson na parang sanay na siya sa ginagawa niya. Nang tumama sa kobre kama ang tumpok ng pera, naka-rubber band pa, nanigas ang utak ko. 30,000 nakalagay mismo kung saan nakapatong ang ulo ko kanina lang. Binasag ng boses ni Kian ang katahimikan. Sabi niya, tiningnan daw niya ang vault dahil kailangan niya ng panggas, tapos nakita niyang wala na ang pera. Dumaan daw siya sa hallway at nakitang nakaawang ang pinto ko. Nakita ko siya sa loob, binibilang yung pera. Garalgal ang boses niyang sabi. Nakaturo sa akin pero hindi makatingin ng diretsyo sa mga mata ko. Umakto siyang takot. Parang ayaw niyang sabihin pero kailangan. Hindi ako tinanong ni tatay kung totoo ba yon. Hindi niya tinanong kung paano napunta ang pera doon. Hindi niya hinanap ang mga payslip ko o ang alkansyang tinatago ko sa drawer ng desk ko. Sinubukan ko pa ring magpaliwanag. Sinabi kong may pera ako galing sa coffee shop na hindi ko kailanman ginalaw ang vault. Habang lalo akong nagsasalita, lalong tumatalim ang tingin niya. Sa isip niya, hindi lang ako magnanakaw. Isa akong sinungaling na nanggagago sa kanya sa sarili niyang pamamahay. Paulit-ulit na sinasabi ni nanay, "Bakit mo nagawa to, Cielo? Imbes na, ginawa mo ba to?" Ang laking kaibahan noon. At nang gabing yun ang nagtakda ng lahat. Yun ang kaibahan ng pinakikinggan sa hinahatulan. Nung sinabi ni tatay na mag-impake ako, natawa ako saglit kasi parang ang ridikulo pakinggan. Saan ako pupunta? May pasok bukas, may homework ako, may shift ako sa trabaho. Siya na mismo ang humablot ng maleta ko at nagsimulang magsiksik ng mga damit. Walang pakialam kung ano ang madampot niya.
Sinubukan kong bawiin ang mga gamit ko. Nagmakaawa akong tumigil siya. Pero tinulak niya lang ako. Maigting ang panga. Nanginginig ang mga kamay ni nanay. Pero hindi siya umawa. Si Kian naman, nakatayo lang sa pintuan gamit ang parehong tindig na meron siya sa basketball court. Tuyo na ang luha, kalmado na ang muka. Pinanood niya si tatay na kalad ka rin ang maleta ko sa hallway na parang wala itong bigat. Sa wala pang 10 minuto, ang buong buhay ko ay naisara sa loob ng bag na yon. Hindi ko nakuha ang charger ng laptop ko o kahit jacket man lang. Hindi ako nakapili ng sapatos. Hinagis lang sa akin ni tatay ang tsinelas ko na parang sapat na yon. Nang bumagsak ang pinto sa likuran namin at dumampi ang hangin ng gabi sa mukha ko, doon lang nagsingkin sa akin. Totoo to. Talagang ginagawa nila to. Pinalayas nila ako dahil sa bagay na hindi ko ginawa. Dahil lang sinabi ng kuya ko na ginawa ko. At yun lang ang kailangan nila. Habang nakatayo sa labas ng gate, nakatitig sa bahay na kinagisans ko, may napagtanto ako na mas masahol pa sa pagbibintang na nagnakaw. Sa pamilyang ito, hinding-hindi ako paniniwalaan, kahit ano pa ang sabihin ko. At dahil doon, naging posible ang mga sumunod na nangyari. Unang gabi, hila-hila ko ang maleta ko sa tahimik naming kalsada nang walang ideya kung saan ako pupunta. Ang tanging naisip kong tawagan ay ang best friend kong si Jenna. Nakiusap ako sa isang stranger sa labas ng gasoline station na makitawag. Nanginginig ang mga kamay ko habang pinipindot ang number niya. Nang sagutin ni Jenna at marinig ang boses ko, hindi siya nagdalawang isip. Pumunta ka dito, sabi niya. Hindi magagalit si mama. Ayusin natin to. Sa sandaling yun, naniwala ako sa kanya. Ang pagtulog sa medyo lubog nilang sofa gamit ang manipis na kumot habang maingay ang TV ay parang magulong sleepover lang, hindi simula ng pagiging homeless. Kumain kami ng bahaw at leftover na ulam. Tumatawa ng pilit na parang isang malaking misunderstanding lang ang lahat na aayusin din ng parents ko kapag kumalma na sila. Paulit-ulit kong sinasabi sa kanya at sa sarili ko na marirealize din nilang nagsisinungaling si Kian. Ang ilusyon ay tumagal ng eksaktong 3 gabi. Sa ika-4 na umaga, ginising ako ng nanay ni Jenna bago pa sumikat ang araw, naka-uniforme pa galing sa duty sa ospital. Umupo siya sa dulo ng sofa. Maingat na, huwag madikit sa kumot ko. Shelo, iha, nakausap ko ang mga magulang mo. Malumanay ang boses niya pero matigas. Sinabi nilang ninakawan mo sila at naglayas ka. Hindi kita pwedeng patirahin dito nang walang pahintulot nila. Pasensya na, pero ayaw kong madamay sa gulo ng pamilya niyo. Sinububuhan kong magpaliwanag, sabihing wala akong mapupuntahan. Pero sa oras na nagdesisyon siyang family drama, ito, tapos na ang usapan. Iniabot niya sa akin ang 1,000 piso na para bang maayos noon ang lahat at binuksan ang pinto. Madilim pa nang humakbang ako pabalik sa bangketa, dala ang maleta ko at ang 1,000 sa bulsa. At doon ko naramdaman na mag-isa na talaga ako. Sa mga sumunod na araw, kung saan-saan ako natutulog. Isang gabi, sa bench ng parking malapit sa subdivision namin, ginawang una ng maleta at nagpapanggap na pusa lang ang bawat kalusko sa halamanan. Isang gabi, sinubukan kong magtago sa banyo ng mall hanggang sa magsara. Pero nahanap ako ng guard at pinalabas na parang kriminal. Madalas, tumatambay ako malapit sa 24 na oras na laundry shop o sa may sakayan ng jeep, kung saan ang liwanag ng mga ilaw ay nakakabawas ng takot, kahit na mas lalo akong nagmumukhang kawawa dahil sa dala kong maleta. Dapat sana ay lifeline kong trabaho sa coffee shop, pero ang pagpasok ng hindi naliligo at puyat ay ibang klase ng kahihiyan. Tinanong ako ng manager ko kung okay lang ba ang lahat sa bahay, at nakita ko ang eksaktong sandali na nagdesisyon siyang wag nang mag-usisa
nang bumulong ako na medyo magulo lang. Kailangan niya ng magtatao sa counter, hindi ng empleyadong maraming problema. Mabilis na naubos ang naipon ko sa trabaho. Murang pagkain, tubig, load, para hindi ako mawalan ng contact. Pati ang bigay ng nanay ni Jenna naglaho rin. Ang gutom ay naging manhid na kirot na nagpapahirap mag-iisip ng matino. Ang tulog ay putol-putol at laging may halong kaba. Sinasabi ko sa sarili ko na pansamantala lang to, na anumang araw ay marirealize ng parents ko ang pagkakamali nila. Tapos, pinalala pa ng school ang lahat. Unang umaga ng pagbalik ko, pumasok ako sa gate matapos itago ang maleta ko sa likod ng basurahan ng kantin. Ramdam ko agad ang tingin ng mga tao bago pa may magsalita. Nagbubulungan, nagtitinginan, tapos titingin sa phone nila. Pagdating ng lunch break, nalaman ko kung bakit. May pinost na My Day si Kian. Litrato niya na tumatawa suot ang varsity jacket. May screenshot ng text na nagsasabing, "Ninakawan ako ng kapatid ko ng 30,000 at sinisi pa ako." May crying emoji pa. Ang sunod na slide ay malabong picture ng pinto ng kwarto ko na may caption na, "Lungga ng magnanakaw." Ilang oras na itong nakapost. Ang dami nang nag-reply. Nakita ko ang reaksyon nila nang umupo ako sa usual table namin. Hindi makatingin ng diretso si Jenna. May bumulong ng, "Bantayan niyo mga bag niyo." Sapat lang para marinig ko. Yung crush ko, nilipat yung backpack niya sa kabilang side nung nilapag ko yung tray ko. Nang subukan kong sabihing hindi totoo na sinet up ako ni Kian, ang itsura nila ay mas masakit pa kaysa kung minura nila ako. Mukha silang bored. Para bang nakapili na sila kung sino ang paniniwalaan at ang mga salita ko ay ingay na lang. Kahit ang mga teacher, iba na ang tingin. Sinusundan ako ng tingin kapag dumadaan sa desk nila. Dinu-double check ang cabinet kapag nangihiram ako ng stapler. Ang sarili kong kapatid, naglalakad sa hallway kasama ang teammates niya. Nagtatawanan, nag-aapir, umaastang parang walang nagbago sa buhay niya. Minsan, nagkatinginan kami sa koridor. Hindi siya nagumiti o nagumisi. Tiningnan niya lang ako na parang hindi niya ako kilala. Habang naglalakad, palabas ng school para matulog ulit sa bench, narealize ko na nasa pinakamasahol na sitwasyon ako. Ipinit sa pagitan ng tahanang ayaw sa akin at ng mundong tingin sa akin ay masamang tao. Ang mismong taong pinalabas ni Kian na ako. Tuwing hihingi ako ng tulong, parang pinapatunayan ko lang ang kwento niya. Pero habang tumatagal, isang isipin ang pilit na sumisingit sa takot at hiya. Kung walang sasagip sa akin, kailangan kong hanapan ng paraan para sagipin ang sarili ko. Akala ko, ang paghingi ng tulong ang solusyon. Pero ipinakita lang nito kung gaano ako nag-iisa. Ang unang tinawagan ko ay si Tita Melissa, ang nakababatang kapatid ni tatay. Ang cool tita na laging nag-aabot ng extra dessert tuwing Pasko. Hinalakay ko ang number niya sa lumang group chat at tumawag gamit ang telepono sa laundry shop. Masaya siyang marinig ako nung una. Pero nung sinabi ko na pinalayas ako dahil napagbintang ang nagnakaw, nagkaroon ng mahabang katahimikan. "Cielo," sabi niya sa wakas. "Tumawag ang tatay mo. Sabi niya nahuli ka daw kumuha ng pera tapos naglayas ka. Sabi niya pinaparusahan mo daw sila." Sinabi ko sa kanya na si Kian ang kumuha, na siya ang nagtanim ng pera, na hindi man lang hiningi ang panig ko. Bumuntong hininga siya na parang nagdadrama lang ako. "Hindi sa wala akong pakialam," sabi niya. "Pero hindi kita pwedeng kunin nang hindi kinakausap ang parents mo. Kailangan niyong ayusin yan. Mag-sorry ka na lang. Umuwi ka na. Palipasin niyo ang init ng ulo." "Hindi ako magsasorry sa bagay na hindi ko ginawa," sagot ko. "Sinadya niya to." Tumahimik ulit siya at nang magsalita, mas matigas na ang boses. "Ayaw kong makialam.
Sabi ng tatay mo, kailangan mo ng consequences. Nirerespeto ko yun. Ganun lang kabilis, ang cool tita ay naging isa na namang matanda na mas piniling maniwala sa bersyon ng tatay ko. Binaba ko ang telepono at tumitig sa madilim na salamin ng shop at tinanggap na walang darating na backup adult para iligtas ako. Sa school, akala ko maiiba ang guidance counselor. Trabaho niya ang tumulong sa mga estudyanteng may crisis. Umupo ako sa masikip niyang opisina nang inginig ang tuhod at sinabi ko ang lahat. Ang vault, ang pera sa ilalim ng unan, kung paanong walang tanong-tanong na pinalayas ako, ang pantulog sa park, kung paanong laging si Kian ang paborito. Tumanggo siya, nagsulat, gumawa ng mga tunog na parang nakikinig. Nang matapos ako, pinagsalikop niya ang mga kamay niya. Nakaka-stress nga yan, sabi niya. Pero sa ngayon, salita mo lang yan laban sa pamilya mo. May ebidensya ka ba na kuya mo ang kumuha? Siya ang nagbentang sa akin, sabi ko. Tinuro niya ako at umiyak. Sapat na yun sa kanila. Binigyan niya ako ng malumanay at maingat na ngiti na ginagamit ng mga matatanda kapag desidido na silang ikaw ang problema. Naniniwala akong pakiramdam mo ay naagrabyado ka, sabi niya. Pero kung walang concrete evidence, limitado lang ang magagawa ko. Nasubukan mo na bang sulatan ng parents mo? O kaya mag-practice ng grounding techniques? Makakatulong ang yoga kapag feeling mo out of control ka na. Yoga. Naliligo ako sa CR ng mall at nagbibilang ng barya para sa burger at inaalok niya ako ng breathing apps. Lumabas ako bit-bit ang isang pamphlet tungkol sa coping with family conflict at ang malinaw na katotohanang walang otoridad ang magtataya ng leeg para sa akin. Ilang araw ang lumipas, nahanap pa rin ako ni tatay. Nasa duyan ako sa park malapit sa village namin. Hinihila ang sapatos ko sa lupa nang huminto ang pickup truck niya. Lumapit siya. Kalmado pero malamig ang tingin. Sakay, sabi niya. Uuwi na tayo. Saglit na nabuhayan ng pag-asa ang dibdib ko, pero nagsalita ulit siya. Papasok ka sa bahay, aaminin mo ang ginawa mo, at hingi ka ng tawad sa nanay at kuya mo. Sasabihin mong sorry sa pagnanakaw at pagsisinungaling. Pagkatapos, baka pwede nating pag-usapan kung pwede ka pang tumira doon. Ayan na, hindi pala sorry, hindi tanong. Isang script. Wala akong ninakaw, sabi ko. Naminhinig ang boses ko pero sinalubong ko ang tingin niya. Hindi ako aamin sa kasalan ng hindi ko ginawa. Nanggit-ngit ang panga niya. Kung tatanggi ka, banta niya, ipapapulis kita. Sasabihin kong trespassing, harassment at pagnanakaw. Binibigyan kita ng paraan para makalabas sa gulo. Huwag mo nang palalain. Sa sandaling yon, tumatak sa akin. Wala siyang pakialam sa katotohanan. Ang mahalaga sa kanya ay ang pagiging tama, ang magkaroon ng anak na susunod, hindi anak na lalaban. Bumaba ako sa dyan. Di tumawag ka. Tahimik kong sabi. Tinitigan niya ako. Hinihintay na bumigay ako. Nang hindi ako natinag, umiling siya, bumulong na sinisira ko ang sarili kong buhay at bumalik sa truck. Umugong ang makina habang papalayo siya. Iniwan ako na tuyo ang lalamunan at may guwang sa dibdib. Alam kong mas pipiliin pa ng sarili kong ama na takutin ako kaysa pakinggan ako. Akala ko hindi na magiging mas masahol pa. Tapos nag-text si Kian. Mag-usap tayo. Nakakonsensya ako. Pinili niya ang fast food chain malapit sa school, yung laging sira ang ice cream machine. Pagpasok ko, nandun na siya sa booth. May tray ng fries sa harap, nakabaliktad ang cap. Parang casual na tambay lang. Sa unang ilang minuto, umakto siyang concerned na kuya. Tinanong kung okay lang ako, kung pumapasok pa ako, kung may matutuluyan ako. Tapos, nagbago ang ngiti niya. Sapat lang para masilip ang totoo sa ilalim. Alam mo, sabi niya habang pinaglalaroan ng fries sa ketchup, pinadali mo lang lahat. Kinilabutan ako.
Anong sinasabi mo? Sumandal siya. Pinag-aaralan ako. Ikaw, sabi niya. Ikaw na kasi yung laging sumasagot. Umiirap, sinesermunan. Kondisyon na sila na ikaw ang problema. Ang kailangan ko lang gawin, ituro ka. Nalaglag ang sikmura ko. Ikaw ang kumuha ng pera, bulong ko. Hindi man lang siya mukhang guilty. Kinuha ko, sabi niya. Nilagay ko sa ilalim ng unan mo. Sinabi kong nakita kita. Naniwala sila sa akin in what, 5 seconds? Tumawa siya ng mahina, bilib sa sariling talino. Dapat nakita mo si tatay. Siguradong sigurado siya na nahuli ka na niya sa wakas. Naninginig ang mga kamay ko sa ilalim ng mesa. Bakit? Tanong ko. Bakit mo gagawin yun sa akin? Naggibit balikat siya. Ilang taon mo nang inaagaw ang atensyon na hindi naman dapat sa'yo? Sabi niya. Lahat sa school, bilib na bilib sa'yo dahil sa racket mo at sa mga drawing mo. Ako yung nananalo sa laro. Ako yung pinupuntahan ng scouts. Pero ikaw pa rin ang bida sa kwentuhan. Binalanse ko lang. Sinabi kong isusumbong ko siya, na ngayong alam ko na, sisiguraduhin kong malalaman ng lahat ang totoo. Lumapit siya, mababa ang boses. Sige lang, hamon niya. Sabihin mo sa kanilang, ninakawan ng star player ang sarili niyang magulang para lang mapalayas ka. Tingnan natin kung hanggang saan ang mararating niyan. Walang maniniwala sa'yo, Cielo. At kung maniwala man sila, sasabihin kong tinakot mo ako. Magwawala si tatay. Sa tingin mo, hindi ako ulit ang pipiliin niya? Ilang araw ang lumipas, hinila ako ni Jenna sa hallway, nanlalaki ang mga mata. Galing siya sa isang birthday party noong weekend, yung tipong punong-puno ng tao ang kusina at sobrang lakas ng tugtog. Nandoon din si Kian. Nagyayabang siya, sabi ni Jenna. As in nagyayabang talaga. Kinukwento niya sa mga tao na sinet up niya ang lahat kung gaano kadali kang mapalayas. Tumawa lang yung iba. May nagsabing ang lala daw, pero pagkatapos nun, nag-move on na sila. Mas masakit pa yon kaysa sa anumang sinabi niya sa mukha ko. Umamin ang kapatid ko sa harap ng maraming tao at ang reaksyon nila ay parang kibit balikat lang. Alin man sa inakala nilang nagbibiro siya o nagdesisyon silang hindi nila business yon. Umalis ako sa usapang iyon na may matigas na bagay na bumubuo sa dibdib ko. Hindi tutulong si tita. Walang kwenta ang counselor. Gusto ni tatay ng confession, hindi katotohanan. At lantaran nang nagyayabang ang kapatid ko. Napagtanto ko na tapos na akong magmakaawa na paniwalaan ako. Kung gusto ko ng hustisya, kailangan kong ipuwersa ang katotohanan sa paraang napakaingay at hindi maikakaila. Na kahit ang paboritong kwento ng pamilya ko ay hindi na kayang pagtakpan ito. Ang 2 linggong pagtulog sa mga bangko at hiniram na sofa ay pwedeng sumira sa'yo o sunugin ang anumang takot na daladala mo. Para sa akin, pareho nitong ginawa yon. Isang gabi, nakaupo ako sa silong ng saradong tindahan. Umiihip ang ulan ng pahalang. Basang-basa ang hoodie ko. Sumasakit ang tiyan sa murang fries at sobrang soft drinks. Pinanood ko ang mga sasakyang dumadaan sa basang kalsada at naisip ko na mas takot akong manatiling ganito habang buhay kaysa sa sarili kong pamilya. Kung patuloy nila akong tatawaging magnanakaw, kailangan nilang gawin yun sa mukha ko. Kaya kinabukasan ng gabi, nang magsimulang magkulay kahel ang langit sa ibabaw ng mga bubong, hinila ko ang maleta ko pabalik sa pamilyar na bangketa papunta sa bahay namin. Kusa na nagbukas ang ilaw sa porch nang tumapak ako sa gate. Parang walang nagbago. Saglit lang akong tumayo doon, nakatitig sa pintuan kung saan ako itinulak. Palabas na parang basura. Tapos kumatok ako ng malakas. Sapat para sumakit ang mga buko ng kamay ko. Bumukas ang pinto at nandun si Kian. Pinupuno ang hamba ng pinto, suot ang team hoodie niya. Ang mga matay humagod sa basang buhok ko
at maruming sapatos. Ngumisi siya. Nawawala ka ba? Tanong niya. O sarado na yung park? Tinula ko siya bago pa niya ako maharangan. Tumalbog ang maleta ko sa pintuan. Hindi ako nandito para tumira ulit, sabi ko. Nandito ako para makipag-usap. Nasa sala ang mga magulang ko. Mahina ang TV. Nagbibigay ng asul na liwanag sa sofa. Napatalon si nanay nang makita ako. Si tatay hindi. Nanigas lang siya. Ang panga niya ay nagniingit-ngiit. Hindi ka na nakatira dito, sabi niya. Hindi ka pwedeng basta-basta pumasok. Pinalayas niyo ang 16 na taong gulang niyong anak dahil sa isang kasinungalingan? Gante ko. Nanginginig ang boses ko pero hindi ako nagpadaig. Kaya oo, sa tingin ko, may karapatan akong pumasok at magsalita. Tinawag din nanay ang pangalan ko na parang babala. Magsasalita sana si tatay para paalisin ako, pero inunahan ko siya. Inisa-isa ko ang bawat sandali na pinili nila ang bersyon ni Kian kaysa sa akin. Naalala niya nung ibinangga niya ang bike ko sa mailbox dahil nagpapasikat siya sa mga kaibigan niya. Sinabi niyang iniwan ko yun sa driveway at ako ang grounded dahil hindi ko daw iningatan ang gamit ng iba. Yung time na na-detention ako kasi daldal daw ako ng daldal, binulungan ko lang siya na nahulog ang ballpen niya tapos sinisermunan ako ni tatay ng 1 oras tungkol sa pag-iisturbo sa nag-aaral. Yung gabing nabasag niya ang lamp, kakalaro ng video games, at ako ang sinigawan dahil hindi ako tumitingin sa dinadaanan ko, kahit wala naman ako sa kwarto. Pinanood ko ang mga alaala na dumaan sa mga mukha nila. Nakita ko silang nakilala ang sarili nilang kawalang katarungan kahit pilit nilang itinatanggi. Lagi niyo kailangan na isa sa amin ang maging problema, sabi ko, naninikip ang lalamunan. Nagdesisyon kayo na ako yon. At alam yun ni Kian. Ginamit niyo yon. Nagliyab ang mga mata ni tatay. Huwag mong isisi sa kapatid mo ang mga desisyon mo, sigaw niya. Hindi siya nagnakaw sa pamilyang to. Hindi siya nagsinungaling sa amin tulad mo. Tumawa ako ng mapait. Hindi niyo ako binigyan ng pagkakataon, sabi ko. Hindi niyo man lang ako tinanong kung anong nangyari. Nakita niyo lang ang pera sa ilalim ng unan ko at ang anak niyong umiiyak, sapat na yon. Pinalayas niyo ako ng walang tanong-tanong. Basa na ang mga mata ni nanay, pero tahimik pa rin siya gaya ng dati. Biglang tumayo si tatay kaya kumalansing ang coffee table. Labas, sabi niya. Kung hindi ka nandito para umamin at humingi ng tawad, hindi ka welcome sa bahay na to. Hindi ako magsasorry sa bagay na siya ang may gawa, sagot ko. Akbalang araw, kapag na-realize nyo na yon, kakailangan ninyong mabuhay kasama ang ginawa nyo sa akin. Mas tumama ang mga salita ko kaysa sa inaasahan ko. Saglit na, parang may pagdududa sa mukha niya. Tapos hinablot niya ang tasa sa mesa na may kalahating lamang malamig na kape at ihinagis sa pader sa tabi ko. Nabasag ito. Tumalsik ang mga piraso ng ceramic at kape sa braso ko. Isang matalim na hapdi ang gumuhit sa balat ko, kung saan tumama ang maliit na bubog o mainit na likido. Hindi malalim ang sugat, pero sapat na para mapapikit ako. Mateo! Singhap ni nanay, napahawak sa bibig. Hindi tiningnan ni tatay ang kalat. Tinuro niya lang ang pinto. Labas, sabi niya. Na yun na, bago pa tuluyang magdilim ang paningin ko. Tinitigan ko siya, ang mga kayumanging wansa na tumutulo sa dingding at ang maliit na sugat sa braso ko. Tapos hinawakan ko ulit ang maleta ko. Nagdilim na, mahina kong sabi. Lumabas ako nang walang imik. Umingit ang screen door sa likod ko habang sumasara. Tapos bumukas ulit. Narinig ko ang yabag sa sahig ng porch at alam ko nang hindi tumitingin na si Kian yun. Tumakbo siya pababa ng hagdan para abutan ako sa dulo ng walkway. Ang drama nun sabi niya ng magaan. Mahilig ka talaga sa eksena. Huminto ako sa ilalim ng streetlight, humarap sa kanya. Sa tingin mo biro lang to? Tanong ko.
Ninakaw mo ang pera nila, itinanim mo, ipinagmayabang mo pa sa party. Alam kong ginawa mo, Kian. Hindi na siya nagpanggap na gulat. Lumapit siya, nakabulsa ang mga kamay, nagniningning ang mga mata sa parehong pangit na pagmamalaki na ipinakita niya sa fast food chain. Oh, sabi niya, ginawa ko. At gumana, di ba? Nasa labas ka. Nasa loob ako. At akala ni tatay na hawakan ka na niya sa wakas. Lumapit siya, bumaba ang boses sa parehong bulong na ginamit niya noong gabing pinanood niya akong itulak palabas ng pinto. Walang maniniwala sa'yo, Cielo. Bulong niya. Hindi si nanay, hindi si tatay, hindi ang school. Wala. Sinet up kita. At kung kailangan, uulitin ko. Ang dali lang. Bumuka ang bibig ko para sumagot. Pero bago pa ako makapagsalita, may gumalaw sa porch sa likuran niya. Isang anino, ang tunog ng sahig na umingit sa bigat ng isa pang pares ng paa. Hindi napansin ni Kian. Masyado siyang abala sa pagyayabang. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ito, naramdaman ko ang bahagyang pagbabago sa hangin. Parang bitak na bumubukas sa matibay na pader na itinayo niya sa paligid ng mga kasinungalingan niya. Hindi ko pa alam noon, pero may iba na palang nakikinig. Madali? Sabi ng isang boses sa likuran niya. Yun bang tawag mo sa ginawa mo sa kapatid mo? Nanigas si Kian. Dahan-dahan siyang lumingon at nandun si nanay sa porch, nakahawak ang isang kamay sa rehas. Nandalaki ang mga mata, pero nakatuon sa parang hindi ko nakita sa loob ng maraming taon. Narinig niya ang bawat salita. Saglit na walang nagsalita. Tahimik ang kalye. Humuhuni lang ang makina ng sasakyan sa malayo. Sinubukan ni Kian na itawa. Ma, seryoso. Binabaluktot niya ang sinabi ko. Alam mo naman kung paano siya. Narinig kita, putol niya. Nanginginig ang boses niya pero matalim. Sinabi mong kinuha mo ang pera. Sinabi mong nilagay mo sa ilalim ng unan niya. Sinabi mong sinet up mo siya. Bumukas ng mas malaki ang pinto at lumabas si tatay na mukhang iritado. Anong nangyayari dito? Tanong niya. Hindi inalis ni nanay ang tingin kay Kian. Sabihin mo sa tatay mo kung anong kakasabi mo lang, utos niya. Sabihin mo sa kanya kung anong ginawa mo. Kumunot ang noo ni tatay. Rachel, gabi na. Kailangan nang umalis ni Cielo. Tapos na tayong... Hindi, bulyaw niya. Makinig ka. Umamin siya. Ninakaw niya ang pera sa vault at tinago sa kwarto niya. Nagsinungaling siya. Pinalayas natin siya dahil sa kasinungalingan niya. Bumaling ang tingin ni tatay kay Kian. Nanikip ang mukha niya. Hindi nakakatawa yan, sabi niya. Sabihin mong na mali lang siya ng rinig. Bumukas hara ang bibig ni Kian. Nakita ko siyang natataranta gaya ng lagi niyang ginagawa kapag kailangan niya ng mabilis na palusot. Tay, sinasabi ko lang na parang kung gusto ko, kaya ko sanang... Huwag, mas malakas na sabi ni nanay. Huwag mong gawin yan. Narinig kita word for word. Kinuha ko. Nilagay ko sa ilalim ng unan mo. Sinabi kong nakita kita. Naniwala sila sa akin in like 5 seconds. Iyon ang eksaktong sinabi mo. Ang marinig na inulit niya yun ay nagpatindig ng balahibo ko. Nanggit-ngit ang panga ni tatay. Totoo ba yun? Tanong niya, mababa ang boses. Ninakaw mo ba ang perang yon at isinisi sa kapatid mo? Saglit na, parang magsisinungaling pa si Kian. Tapos, bumagsak ang balikat niya. Oo, bulong niya. Ginawa ko. Tinitigan siya ni tatay na parang hindi niya ito kilala. Bakit? Tanong niya. Bakit mo gagawin yun sa sarili mong pamilya? Napapikit si nanay. Namula ang mukha ni tatay. Tapos, namutla. Isinugal mo ang pera namin. Ang buhay ng kapatid mo? Para saan? Selos? Bulong ni nanay. Saglit na tumingin sa akin si Kian bago umiwas. Sa tingin mo ba madaling maging perpekto? Ganti niya. Bawat laro, bawat grade, laging wag mong sirain to, Kian. Nakatingin ng school, nakatingin ng bayan. Samantalang siya,
Nakakakuha ng atensyon sa maliit niyang trabaho at mga drawing. At ang tawag ng lahat sa kanya, independent at matapang. Hindi niyo nakita yon, di ba? Masyado kayong busy sa kakasigaw sa kanya o sa pagkaawa sa kanya. Bumuntong hininga ako ng malalim. Hindi ikaw ang natutulog sa bench, sabi ko. Kalmado ang boses ko, pero tumago sa lahat. Hindi ikaw ang pinalayas ng walang sapatos at walang jacket dahil naniwala ang mga magulang mo sa isang palabas. Hindi ikaw ang pinagdesisyonan ng lahat sa school na magnanakaw dahil mas magandang kwento yun. Humarap sa akin si nanay na parang tinitingnan ako ng maayos sa unang pagkakataon. Cielo, malumanay niyang sabi, humakbang pababa ng isang baitang. Akala niyo kaya akong gawin yon, sabi ko. Hindi kayo nagtanong kung saan galing ang pera o paano napunta sa ilalim ng unan ko. Nakita niyo lang siyang umiiyak at nagdesisyon kayong sapat na yon. Bumaba ang tingin ni tatay sa lupa saglit. Nang tumingala siya, nawala ang galit. Napalitan ng pagkagulat. Hindi ko naman gustong inagis mo sa akin ang maleta ko at nilak ang pinto. Paalala ko sa kanya. Sinabi niyo sa mga tao na nagre-rebelde ako. Binantaan niyo akong ipapapulis kung hindi ako aamin. Hindi yon tungkol sa pagtuturo ng leksyon. Tungkol yon sa pagpaparamdam sa sarili niyo na kayo ang nasusunod. Ang sabihin niyo ng malakas sa harap nilang dalawa ay parang pagtanggal ng benda. Pero ito ang unang pagkakataon na pare-pareho kaming nakatingin sa iisang sugat. Nabasag ang boses ni nanay. Binigo ka namin, sabi niya. Pinili namin ang madaling kwento kaysa sa totoo. Hinayaan namin siya ang maging golden boy at ikaw ang maging mahirap pakisamahan dahil iyon ang gusto namin paniwalaan. Tapos, tinapon ka namin para protektahan yun. Napalunok si tatay. Umugong ang ilaw sa porch sa itaas namin. Sa di kalayuan, tumahol ang aso at tumigil. Anong gusto mong gawin namin? Tanong niya sa wakas. Matigas ang mga salita na parang masakit bitawan. Hindi siya sanay magtanong. Hindi sa akin, hindi kahit kanino. Ilang taon siyang nagsasabi sa mga tao kung ano ang parusa nila. Ngayon, nakatayo siya doon naghihintay ng sa akin. Tiningnan ko si Kian, hindi mapakali sa kinatatayuan. Si nanay, nang inginig ang mga balikat, at si tatay na nakahawak sa rehas na parang guguho ang bahay kung bibitaw siya. Sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ito, narealize ko na may kailangan sila sa akin. Hindi ang sorry ko, hindi ang pananahimik ko, kundi isang paraan para makausad na hindi hinahayaang magpanggap na misunderstanding lang to. Huminga ako ng malalim, nararamdaman ang bigat ng nakaraang 2 linggo sa dibdib ko. Mabigat pero buo. Gusto niya talagang ayusin to? Sabi ko. Pues, aayusin niyo to sa kung saan niyo sinira. Kumunot ang noo nila, hindi pa nakukuha. Sinabi niya sa lahat na magnanakaw ako. Patuloy ko. Sinabi niya sa pamilya, kapitbahay, sa simbahan, sa parents, sa school. Hinayaan niyong ipagkalat ni Kian sa social media. Kaya, sasabihin niya sa parehong mga tao ang totoo sa pamamagitan ng pagsulat kung saan makikita ng lahat at walang pwedeng magpanggap na hindi nila alam. Napalunok si nanay. Ibig mong sabihin, magpo-post? Oo, sabi ko. Sa Facebook, sa group chat ng barangay, sa sarili niyong pages. Sasabihin niyong nagsinungaling si Kian na ninakaw niya ang pera at sinet up ako at pinalayas niyo ang 16 na taong gulang niyong anak dahil pinili niyong maniwala sa kanya nang walang tanong-tanong. Umangal si tatay. Pinagpipiestahan niyo ang pamilya natin sa publiko? Bulyaw niya. Hindi kailangang malaman ng mga tao ang bawat detalye. Sinilubong ko ang tingin niya. May alam na silang bersyon nito, sabi ko. Sa ngayon, ang alam nila magnanakaw ang anak niyo at biktima ang anak niyong lalaki. Kung talagang may pakialam kayo sa katotohanan at consequences, ganito yon. Dahan-dahang tumango si nanay na parang masakit ang mga salita.
Pero tama. Tama siya, mahina niyang sabi. Nagsinungaling tayo sa pamamagitan ng hindi pagsasabi ng totoo. Hinayaan natin maglakad ang lahat, dala ang maling kwento, dahil mas madali yon para sa atin. Humarap ako kay Kian. At ikaw, sabi ko, sasabihin mo sa school ang ginawa mo. Sa principal, sa coach, kung sino man ang kailangang makarinig. Wala nang pagtatago sa likod ng pagiging pasaway ko. Tumawa siya ng mapait. Sinisira mo ang buhay ko, sabi niya. Ginawa mo na yan sa akin, sagot ko. Ang kaibahan, hindi ko deserve yon. Matagal na walang gumalaw. Tapos tumuwid ng tayo si nanay at sinabing, pasok kayo, isusulat natin ang post na yun. Ang marinig na sinabi niyang natin ay nampakirot sa tiyan ko. Gusto ko sanang ibagsak ang pinto at maglakad palayo para lang patunayan na kaya ko. Pero sumunod ako sa kanila papasok. Hindi ako naganpak. Iniwan ko ang maleta ko sa may pinto bilang paalala na hindi ito maayos at madamdaming pag-uwi. Sa mesa sa kusina, binuksan ni nanay ang laptop niya. Nanginginig ang mga kamay sa keyboard. Ikaw ang magsabi, sabi niya sa akin. Ako ang magta-type. Kaya ginawa ko. Sinabi ko ang bawat pangit na katotohanan ng malakas at pinanood ko siyang ilagay ito sa mga salita. Na nagnakaw si Kian sa kanila. Na itinago niya ang pera. Na nagsinungaling siya at naniwala sila. Na pinalayas nila ako ng walang ebidensya. Na namumuhay ako sa mga sofa at bangko habang sinasabi nila sa mga tao na nagre-rebelde ako. Nang pindutin niya ang post, nakatayo si tatay sa likuran niya binabasa ang paragraph. Mahigpit ang mukha niya. Pero hindi niya inutusan si nanay na i-delete ito. Ilang minuto lang, nagsimula na ang mga notification. Gulat na mga komento. Hingjing tawad mula sa mga kapitbahay na tumatawid ng kalsada para iwasan ako. Mga taong nagsasabing nakarinig sila ng chismis at sorry dahil hindi nila kinuwestiyon. Mga magulang na halos hindi ko kilala na nagsusulat na ang nangyari sa akin ay hindi disiplina. Pang-aabuso yon. Kinabukasan sa school, nagbago ang lahat para kay Kian. Ipinatawag siya ng principal. Inalis siya ng coach sa team nang walang pasabi. Naglaho ang usapan tungkol sa scholarships. Sa unang pagkakataon, kinailangan niyang maglakad sa hallway na siya ang pinagubulungan imbes na ako. Ang ilan sa mga kaibigan niya ay hindi man lang makatingin sa kanya. Ang iba ay nakatitig na parang ibang tao ang nakikita nila. Inutusan siyang mag-counseling at community service. Magpulot ng basura, tumulong sa library. Lahat ng mapagkumbaba at hindi nakikitang trabaho na akala niya ay hindi para sa kanya. Walang naayos dun sa ginawa niya sa akin. Pero ang panunood na mabasagang perpekto niyong imahe sa publiko ay parang unang tapat na consequence na hinarap niya. Sa bahay, sinubukan ng parents ko na ayusin agad ang lahat. Pero hindi ko hinayaan na madaliin nila. Inalok nila ang kwento ko, nag-set up ng therapy appointments, niluto ang paborito kong pagkain. Pero nilinaw ko. Nandito ako dahil kailangan ko ng bubong habang tinatapos ko ang school. Hindi dahil magic na napatawad na ang lahat. Hindi kayo pwedeng umakto na parang bad week lang to na pinagdaanan nating lahat, sabi ko sa kanila. Tinuruan niyo ako na sa bahay na to, hindi mahalaga ang boses ko. Na mas mahalaga ang pride niyo kaysa sa kaligtasan ko. Higit pa sa isang Facebook post ang kailangan para maayos yon. Sa pagkakataong ito, hindi sila nakipagtalo. Nakinig sila. Nagsimula kami ng family counseling. Hindi bilang cheesy na eksena sa TV, kundi dahil kailangan ko ng tao sa kwarto na magsasabi sa kanila kapag bumabalik sila sa lumang gawi. May mga araw na umaasa ako. May mga araw na nakatitig ako sa nakaimpake kong maleta at nag-iisip kung mananatili ba itong kalahating nakasara sa isip ko. Just in case. Kung may natutunan man ako sa lahat ng ito,
Yun ay ang pagiging pamilya ay hindi otomatikong nangangahulugan ng pagiging patas. Ang mga magulang ay pwedeng magkamali. Ang mga golden child ay pwedeng maging malupit. At kung magtatayo ka ng tahanan sa paboritismo at pagtanggi sa katotohanan, isang kasinungalingan lang ang kailangan para gumuho ang lahat. Ang tanging sumagip sa akin ay ang pagtanggi na umamin sa kasinungalingan para lang maging komportable ang iba at ang pagpilit sa katotohanan sa parehong spotlight na ginamit nila noon para ipahiya ako. Kaya, kung ikaw ang nasa posisyon ko, kung ang sarili mong pamilya ay pinili ang magandang kwento kaysa sa totoong ikaw, mananahimik ka ba para sa kapayapaan? O isusugal mo ang lahat para siguraduhing maririnig na sa wakas ang katotohanan?